tayo. Kita nyo yung mga armors ko for today. Medyo ano tayo ngayon, nagpapasikat tayo. Naka-walk pa tayo, no? Kasi ang gagawin natin ngayon, mga kasangbahay, ay egg fried rice. So baka tanongin niyo, bakit yan pa yung kailangan gamit mo? Gusto ko lang. Hindi kasi parang mas masarap talaga kapag ang gamit natin is wok. Tapos talagang real yung fire na gagamitin natin. Mas parang may added flavor. Pero ngayon, ito nga yung mga ingredients natin, ano, dahil ang featured natin na dish na ingredient for the whole week ay itlog. Ang gagawin natin ay egg fried rice. Pero kahapon kasi ang ginawa natin steamed egg, di ba? So may natira akong onion leeks doon kahapon. Ito, meron tayong tinabi para dalawa yung magawa natin na dish. So ito siya, mali pa ng camera. Ito, onion leeks. So, 20 pesos yun. Kahapon, meron na tayong nagawa. Tapos, meron pa tayong natira dito sa ating egg fried rice. So, ito yung, hiniwalay lang natin yung white part saka yung green part. Kasi, yung green part, mabilis itong masunog kapag sinama ko siya kagad. So, yung white part muna yung una nating lulutuin mamaya. So, meron din tayong dalawang itlog. Ito na siya. Beaten na siya para diretso na siyang iluto later. Tapos meron tayong mantika, meron tayong salt, at meron din tayong MSG. At syempre, hindi magiging fried rice kung walang bahaw, kanin. So kagabi, nagpasaing na ako para din mas madali siyang isangag later. Sana hindi masyadong dikit-dikit, hindi na parami yung tubig. Pero eto na, start na tayo mga kasangbahay. So, lagi kong paalala sa inyo, unahin niyong painitin ang inyong pan. So sa akin, papainitin ko muna yung wok. Pwede lang po pausa doon ng electric fan. Yan. So yung wok, medyo matagal siyang painitin. Tapos kahit na, for example, mainit na yan, hindi pa rin siya ganun kadali na makasunog ng mga ingredients. I don't know kung anong meron sa mga wok, bakit ganun sila talaga, parang kadali din mag-work with sa mismong wok. Parang ewan ko, madali talaga siya mag-work on. Masarap magluto rin dito mga kasangbahay. So kung nakikita nyo, flip ko yung pan para mas madali din siya uminit. Ayan. Minsan may visual cue kasi. Pag medyo may nakikita na kayong umuusok, pwede na kayong maglagay ng mantika. So, ayan. Medyo marami tayong mantika na gagamitin dito, mga kasangbahay. So, after nun, gisa na tayo agad. And then, lagay na natin yung ating egg. That fast. Tapos, ayan na, medyo nasusunog na siya. Yan. Tapos, lalagyan natin ng konting asin. Konti lang. And then, yung ating MSG. So, medyo nagmamadali ako mga kasangbahay kasi ayaw nating ma-overcook naman. Tsaka yun din yung purpose kung bakit ko pinainit kagad yung pan para maging hindi siya manikit. So, after nun, pwede muna nating hiwalayin yung itlog. So, luto na yan. And then, mabilisan, lagay natin yung rice na ayaw matanggal. Yan. Perfect. Tapos, hiwalayin nyo lang siya. Ganyan nyo lang. So, kaya medyo marami tayong oil kanina na ilagay. So, magkikreate yan ng parang moisture dun sa kanin para maging, yung hiwalay-hiwalay siya. Ano nga yung term dun? Buhaghag. That's the right term. Yan. So kayo mga kasangbahay, ano ba yung mga gusto nyo pang ipaluto sa akin? Comment nyo lang dyan sa ating comment section. Tapos lulutuin natin yan sa mga susunod nating mga episode. Diba? Ang bilis lang. Kahit ako nagugulat pag nagluluto talaga ako ng egg fried rice. Na parang, ay, luto na.
Todo na yun, be. Saka simple lang yung mga ingredients natin. Pero, di ba? Pero rock. Teka lang nararush ako eh. Nagulat din ako, sobrang bilis eh. So itong nilalagay ko ay white pepper. Tapos, season tayo nung ating chicken powder or MSG. And then, konting salt. Tapos, mix lang ulit. Yan. Uy, very nice. Sorry medyo makala talagang magluto. Kasi naka-heels ako, be. Dumudulas-dulas eh. Pwede nating hinaan konti. Kasi masyado na siyang malakas. Ayan. So, huwag kayong mag-alala kung medyo may itim-itim ng part. Hindi pa yan nasusunog. Lasang sunog lang. Ay! Ayaw natin yon. Pero lasang yan? Lasang fire. So, I think pwede na to. Okay? Ito na po ang ating fried rice reveal. Wow! Ako na rin yung sound effect. Ito na po, di ba? Very easy lang and very minimal na ingredients. Tapos makikita nyo naman sa inyong mga bahay, inyong mga tahanan, sa inyong mga pantry, yung mga additional pa natin na mga condiments. So, hindi siya ganun kagastos dahil nga yung total natin dito, 40 pesos. Pero ito, yung mismong presyo niyan, syempre yung kanin, na yan nakasaing na yun sa bahay nyo eh. Di ba? Kahit feeling ko, mga 5 servings yung 40 pesos talaga. Hindi lang naman siya isang cup. At syempre, mga kasangbahay, try nyo rin to. At yung paalala ko nga sa inyo, mag-comment po kayo kung ano po yung gusto nyong dish na iluto ko sa mga susunod na episode natin. At yun po yung lulutuin natin. Malay nyo, kayo na yung ma-pick natin na recipe. Pero dalian nyo lang po, huwag naman yung pang